Paano pa nila tayo gagantihan kung totodasin na natin? Mga hayop na yan. Hindi biro yung ginawa nila sa atin, ha? Habulin at lapain niyo siya hanggang sa maging ang kaluluwa niya lisanin ang tuluyan ng katawang lupa niya. Sige, takbo! Wala ka ng takas pa! Mamatay ka! Mamatay ka na! Bitawan mo ako! Napakabaho mo! Ako ginagalit mo talaga, ha? Gusto mo patayin ko lola mo? Ikaw subukan laban sa akin. Bariling kita. Hayop ka! Hinding-hindi kita mapapatawad sa lahat ng kahayupan mong manyak ka! Kung gaano kabaho yung kilikilid hininga mo, ganyan din kabaho ang buong pagkatao mo! Hindi pa kita tutuluyan sa ngayon, pero ito ang tandaan mo. Hindi na aabuti ng 9 na gabi ang buhay mo! Ha? Sino ka? Ako hindi takot sa'yo! Pakita ka, bariling kita! Papapatayin kita! Taon 2010. Rizal, 5:30 ng hapon. Abala sa paghahalungkat ang mga kaklase ni Ria sa kanyang mga daladalang paninda, damit, sabon, at mayroon siyang dalang mga pagkain. Uy, may isa pang mani. Akin na lang to, ha. Ilista mo na lang muna. Hay, oo na, sige na. Sa Biyernes ko kukunin ang bayad, ha. O kayo, sige na, ubusin nyo na yan at bukas magdadala ulit ako ng mga bagong paninda. Ang sipag mo talaga, no? Hindi ka ba napapagod? Kadalaga mong tao kung makadiskarte ka, akala mo may 100 ng anak. Ganun talaga. Kailangan kumayod para makapag-enroll pa next sem. Alam niya naman wala na si tatay kaya kailangan kong igapang tong pag-aaral ko. Ayaw ko namang ihasa kay lola ang lahat. At saka, mahal na ang upa sa bahay, ang kuryente, tubig, tapos may pagkain pa. Wala naman akong ibang asahan kundi ang sarili ko. Kaya kahit nakakapagod, sulit naman. Okay na to kesa gumiling at kumendeng-kendeng ako sa bar. Sira ka talaga. Akin na yung ibang bitbit mo. Sumabay ka na sa amin palabas. Ihatid ka namin sa sakayan ng tricycle. Pambihira naman, oh. Naka-uniform, magandang dalaga, kargador ng taon ka araw-araw. Hindi na lugi mapapangasawa mo niyan. Kayang-kaya mo yung buhayin. Oo naman, kaya lang wala pa yan sa plano. Pagtitinda munang inaatupag ko at ang pag-aaral. Magkadiploma lang ako at magkaroon ng magandang trabaho, hayahay na. Hindi na ako magpapakahirap na bitbitin ng mga paninda ko at magsisisigaw sa palengke para lang maubos yung paninda namin ng mga saging at kakanin ni Lola. Matapos maihatid ng mga kaklase niya sa sakayan, masaya namang nagpasalamat si Ria at kumaway na sa mga yon. Hangang-hanga naman ang kanyang mga kaklase sa sipag at diskarte ng dalaga. Lalo na't sa kabila ng pagiging abala niya sa pagtitinda, nakakasabay pa rin siya sa mga mahuhusay na estudyante. Bandang 6:00, bumaba siya sa may palengke at madilim na ang paligid. Natitiyak niyang magsasara na ng pwesto ang kanyang lola. Nang makita ng mga kakilala niya ay agad naman siyang tinulungan na ibaba ang kanyang mga bitbit at dinala yon sa kanilang pwesto. Salamat po sa tulong. Lola, mano po? Ako na pong magliligpit ng mga yan, magpahinga na po kayo. Ay, nako. Ikaw kaya muna magpahinga at kararating mo lamang. Nagugutom ka na ba? Magmerienda ka kaya muna. Okay lang po ako, Lola. Maghahapunan na rin naman. Babawi na lang ako ng kain mamaya sa bahay. Maupo lang muna kayo at ako na po ang bahala dito. Huwag nang makulit. Kung hindi ko ihilutin yung paa niyo mamaya. Kumusta? Nasingil mo na ba yung iba mong mga kaklase? Opo, tsaka yung iba naman sa Biyernes po mag-aabot ng kanilang mga bayad. Mabuti naman kung ganon. Habang nag-uusap ang maglola, ay bigla silang napalingon
Sa katapat nilang pwesto, doon nagtitinda ng nyog at kamote ang matalik na kaibigan ni Lola Mercedes na si Lolo Simon. Kausap nun ang kilalang babae sa palengke na si Tasha. Hapit na hapit ang suot noon na short at pantaas na damit na halos kita na ang kaluluwa. Mapulang-mapula ang nguso at inaakbayan ang matandang lalaki na animoy tuwang-tuwa naman sa ginagawang panghaharot ng babae. May 7 taong gulang na anak si Lolo Simon at ang babae naman ay iniwan ng kanyang kinakasama. May maliit na grocery store yon at madalas ay sarado, lalo na kapag araw ng singil ng kanyang mga pinagkakautangan. Ang bango-bango mo naman ngayon. Sino magsasabi na 60 years old ka na? Ang liksi-liksi at ang tibay pa rin ang katawan mo. Ay, siya nga pala, Lolo Simon, pahiram naman ng 1,000 o kaya kahit 500. Kulang kasi ang pambili ko ng paninda bukas eh. Yan ang 1,000. Sigurado ka bang kakasya na yan? Wow, okay na tong 1,000. Salamat ha. Ibabalik ko kapag nakaluwag-luwag na. Siya, sige. May lakad ka pa ata ngayon. Napaka-sexy at ang bango-bango mo. Baka gusto mong... Ay, sus Mariosep, kay tanda-tanda na saksakan pa rin ang uto-uto. Apo, abutan mo nga ako ng walis at magwawalis ako dito sa may tapat natin. Naaalibadbaran ako sa basurang pakalat-kalat at alikabok dito, oh. Ito talagang matandan to. Tse, palibhasa kulubot na't wala nang natitirang asim sa katawan. Bye, Lolo Pogi. Mamaya, ha? Sige, Tasha. Mag-iingat ka. Pakurot nga muna. Aray! Ikaw talaga. Halos tamaan na ng walis tingting ang noon ay naghaharutan na sina Lolo Simon at Tasha. Nang tumalikod si Tasha ay sinusundan pa rin ng tingin yon ng matandang lalaki na nakanganga at halos tumulo na ang laway habang pinagpapantasyahan ang matambok na puwet ng babae. Hinambalos ni Lola Mercedes si Lolo Simon na labis naman nitong ikinagulat. Aray ko po, Diyos ko. Ano ba naman at nakahambalos ka, Cheneng? Paano ba naman ay saksakan ka ng... Ay, ewan! Bukas ay maniningil na naman si Bombay, tapos wala ka maibibigay dahil binigay mo na naman sa babaeng yon. Ano bang ipinakain sa ni Tasha, ha? Lola, tama na ho yan. Hayaan nyo lang ho si Lolo Simon. Huwag nyo naman ho masyadong ipahalata na nagseselos kayo kay Ate Tasha. Kung hindi mo lang kasi sana ako binasted, di sana ikaw ang haharot sa akin ngayon. Ay, lintik ka talaga. Kung hindi lamang kita kaibigan ay pinilayan na kita. Apo, magsara na tayo at kapag hindi ako nakapagpigil, baka amuing bugbog sarado itong si Simon. Hay nako, ibang klase talagang lumablay pang majujunda. Parang mga saging na sobra ng pagkahinog. Ayan na, sarado na, Lola. Mang Simon, galingan niyo po ha. Ingat ho kayo sa lakad niyo mamaya. Magtira ng panghulog sa utang niyo bukas. At agad na ring umalis ang maglola at sumakay sa tricycle. Bakas na bakas pa rin sa muka ni Lola Mercedes ang pagkayamot. Pagdating sa bahay, bakit ba hindi pa rin maipintay ang mukha niyo, Lola? Hindi na kayo nasanay sa best friend niyo. Hindi ako naiinis sa kanya dahil alam ko na ang ugali noon. Mas naiirita ako dun sa haliparot na babaeng mapagsamantala. Pineperahan niya lamang si Simon kaya hindi na makaahon sa utang. Hindi na naawa sa sarili niya. Kay tanda-tanda na ay kumikiringking pa. Sus, nagsiselos lang yata kayo eh. Kung ikaw kaya ang hambalusin ko nitong tsinelas ko, isa ka pa dyan eh. Biro lang, Lola. Masyado naman mainit yung ulo nyo. Puwera biro, Lola. Sabi nyo nga mga dalagat binata pa lamang kayo ay magkaibigan na kayo ni Lolo Simon hanggang sa nakapag-asawa ka't nabalo agad. Ni minsan ba hindi ka nagkagusto sa kanya o ayaw mo lang talagang umamin? Pambihira ka talaga, Ria. Tigilan mo nga ako dyan sa mga kalokohan mo. Magbihis ka na't maghahanda na ako ng hapunan natin.
Sus, si Lola. Magbibihis na po ako. Kinaumagahan, nagbubukas pa lamang ng pwesto ang maglola sa palengke at nag-aayos ng paninda nilang saging. Ingat at baka madumihan yung damit mo. Yung mga hinog na ay dito muna para maubos na ang mga yan. Habang abala ang maglola ay paparating naman ang Bombay na si Anil. Apo, nakapagtawas ba ako kanina? Parang ang aga-aga pa amoy sibuyas na ako. Mukhang ako po yata ang nakalimot, Lola. Hala, amuyin mo nga po. Magandang umaga, Lola. Kayo gusto utang sa akin pera, kahit magkano okay lang. Animal Anil. Ay kaya naman pala, ako'y hindi nangungutang at wala akong pambayad. Salamat na lang. Ay sige, kayo sabi lang sa akin kapag kailangan nyo pera. Beautiful apo nyo, Lola. Mana sa inyo. Ay kanino pa ba magmamana yan? Maraming salamat, Anil. Ay sige, ako balik maya-maya kapag bukas na si Lolo Simon. Mukha late gumising dahil ako'y singilutang ngayon Napahalakhak naman ang maglola nang makaalis na si Anil papunta sa pwesto ni Tasha. Akala ko'y nangangamoy putok ako. Si Bombay lang pala. Grabe, talaga namang nanunuot sa ilong ang amoy. Ay... Oo nga po amoy pa lang para ka ng sinapak. Buti nakakayanan niya yung sarili niyang amoy, no, Lola? Hindi ko nga malaman kung paano nasisikmura yan ng mga babaeng pumapayag na ipambayad ang katawan nila sa kanilang utang. Ay, wala nang tinirang kahihiyan sa sarili. Totoo po pala yon? Akala ko po kasi chismis lang. Ay, siya Lola, alis na po ako. Bahala sila sa buhay nila. Basta ko, kikita din ng pera sa parang alam ko na hindi nadudungisan ng pagkababae ko. I love you, Lola. Ingat kayo, ha? Uminom na maraming tubig at yung gamot nyo. Samantala, buti naman ikaw bukas maaga, Tasha. Ako kuha pang 2 linggo hulog mo. Ay, napakapogi naman ng maniningil na to. Mukhang mabango ka ngayon, Ikaw wag sinungaling, akin na bayad. Eto na, ikaw naman. Pasensya na, pang 1 linggo lang yan, ha? Medyo kipit kasi ngayon, Ano kasi? Dinaan na lamang ni Tasha sa kwento at pang-aakit upang malibang at sumang-ayon si Anil sa kanyang pakiusap. Hindi naman mawala ang tingin ng lalaki sa pinagpalang hinaharap ni Tasha. Para ikaw hindi na bayad kung gusto mo. Ikaw sunduin ko mamaya. Ikaw sama sa akin at... Seryoso ba? Nako, hindi mo ako niloloko, ha? Talaga bang hindi mo na ako sisingilin? Baka naman gusto mo lang matikman ng... Ako hindi sinungaling. Ako balik maya bago maggabi. Ikaw maligo at dapat mabango, ha? Sige, singil muna ako, iba ko pang pautang. Sa wakas, bakit ngayon mo lang ako inalok? Sana matagal na akong bayad. Ay, kaya ko kaya yun? Kaya ko kaya yung amoy na... Parang ngayon pa lang nahihilo na ako. Mukhang kailangan ko magbaon ng kating ko o kaya maglagay ng gapas sa butas ng ilong ko. Kung hindi, paniguradong mahihimatay ako sa lakas ng... Ay... Habang nag-iikot si Anil sa mga pwesto sa palengke at naniningil ay siya namang dating ni Lolo Simon. Malayo pa'y halata ng malalim ang iniisip ng matanda. Oh, bakit tinanghali ka at ang aga-aga pa'y parang pasan mo ng daigdig? Wala. Ayos lamang ako. Nakaalis na si Rhea? Oo, kani-kanina lang. Siya nga pala dumaan si Anil kanina. Babalik daw siya mamaya. Ay, paano kaya? Oo, bakit? Huwag mong sabihin na wala kang panghulog dahil binigay mo na naman lahat kay... Tiyadeng naman. Nawala lang yung pitaka ko. Hindi ko matandaan kung saan ko na ilagay. Ay, siguradong magagalit sa akin nito si Bombay.
Paano kung saan-saan ka na naman nagsususuot? Alam mo, kapag hindi ka tumigil dyan sa kaharutan mo, siguradong hindi lang yan ang aabutin mo. Makakita't makahawak ka lang ng halos himutin mo na ang lahat ng laman ng bulsa mo. Bahala ka nga sa buhay mo. Napakamot ulo na lamang si Lolo Simon at binuksan na ang kanyang pwesto. Inayos ang kanyang mga paninda. Paulit-ulit niya pa rin inaalala kung saan niya nailapag ang kanyang pitaka matapos niyang makipagtagpo kay Tasha. Malaki naman ang tiwala niya sa babae kaya hindi sumagi sa isipan niya na posibleng si Tasha ang siyang kumuha ng kanyang pitaka na naglalaman ng pera na pambayad niya sa kanyang utang. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdagsaan na ang mamimili sa tindahan ni Lola Mercedes. Gayon din kay Lolo Simon na abala sa pagkakayod ng nyog gamit ang dikuryenteng kayuran. Oh, heto na ang sukli mo, iho. Salamat. Buti ikaw nandito na. Akin na bayad, marami palakad. Anil, pasensya ka na. Ito lang ang maiaabot ko sa iyo ngayon dahil ito pa lamang ang benta ko ngayong umaga. Nawala kasi yung pera ko kaya... Hindi pwede. Ikaw lagi sinungaling. Utang-utang malaki pera. Pag siningil, dami palusot. Akin na pera kung hindi ikaw makakatikim sakin. Ano ngang ibibigay ko? Pasensya ka na. Kung gusto mo bukas na lamang, lahat ng kikitain ko ay iaabot ko sa iyo bukas. Huwag ka na magalit at hindi ko naman... Ikaw sinungaling matanda. Kapag ikaw hindi bayad akin bukas lahat pera utang mo, handa ka sa akin, ha? Ayoko sa tao sinungaling. Hindi mo ako maluloko. Nababakas ang galit sa mukha ni Anil at dinuro-duro pa si Lolo Simon. Napapailing na lamang si Lola Mercedes, nakaramdam ng awa at pagkadismaya sa kanyang kaibigan. Maghapong problemado ang matandang lalaki at iniisip kung saan kukuha ng pera upang maibalik ang kanyang inutang kay Anil. Kilala ang gawin ng Bombay sa palengke na yon. Marami rin yung kakilala na binabayaran kapag may gusto siyang ipatira, lalong-lalo na kapag hindi na nakakapagbayad ng maayos sa kanya o kaya naman para maisagawa ang mga di kanais-nais na planong naiisip. Wala yung pinapatawad, mapalalaki man o babae. Marami rin ang nagsasabi na may kakayahan yun upang mabaon sa utang ang mga kumukuha sa kanya ng pera o kung sino man ang kanyang matipuhan. May mga babae naman na ipinambabayad ang kanilang sarili kapalit ng malaking pagkakautang na hindi na magawang bayaran sa kilalang Bombay sa palengke na yun. Bandang 5:30 ng hapon, pagkababa ni Ria sa tricycle ay masaya niyang kinapa ang bulsa ng kanyang uniforme para masigurong nandun ang pera na nasingil niya sa kanyang mga kaklase. Umuwi na simot ang paninda, kaya naman nababakas ang magandang ngiti sa mukha nito habang bumabati at kumakaway sa kanyang mga kakilala. Hi, Ria! Ang ganda natin ngayon, Naman, lagi naman talaga akong maganda. Dumiretso yun sa tindahan ni Lolo Simon nang makita na nakasimangot at nakatanaw sa malayo ang matanda. Lolo Simon, mano po? Bakit parang ang lalim ng iniisip nyo? May problema po ba? O baka naman hindi nyo pa rin nakakalimutan yung kadate nyo kagabi. Hay nako. Apo, ganyan na nangyayari kapag matanda na ay kumikerengkeng pa. Nawalan niya ng pera kaya naman galit na galit sa kanya yung Bombay na malakas ang putok. Malakas magpautang kaya ayan. Mabuti pa'y tawagin mo si Tasha para mahimasmasan. Si Ate Tasha? Ayun po, Ay, teka, si Anil yun, diba? Magkasama sila? Lagot. Mukhang may karibal ka na sa sweetie pie mo, Lolo. Ay, mukhang naisaan ako ng babaeng yun, Di balit, didiskarte na lamang ako kung paano babayaran si Anil bukas. Tumango-tango na lamang si Ria at tumungo na sa kanilang pwesto. Kumusta ang maganda kong Lola? Napagod po ba kayo?
Ay, nako, apo ko. Amoy pawis at nanlalagkit na ako ay nagagawa mo pa rin humalik sa akin. Okay lang po yun, Lola. Siya nga po pala, eto po yung kinita ngayong linggo. Kayo na pong bahala dyan, ha? Lola, pwede naman po siguro nating pahiramin muna si Lolo Simon. Baka po kasi, alam mo na, wala naman pong ibang malalapitan yun kundi tayo lang. Ay siya, naisip ko rin naman yan. Sana lang ay madala na siya sa mga kalokohan niya. Kita niya naman na kung sino-sino na lang ang sinasamahan ng babaeng yon. Ibinebenta na talaga ang sarili sa ngalan ng salapi. Ay. Matapos iligpit ang mga paninda at maisara ang kanilang tindahan, lumapit si Lola Mercedes kay Lolo Simon na noon ay nagsasara na rin. Hoy, Simon! Gamitin mo na muna ang perang ito. Kung may mahihiraman ka ay dagdagan mo na lang o di kaya ay makiusap ka na sa susunod na araw naman yung iba. Mag-iingat ka sa pag-uwi, ha? Mauuna na kami ni Rhea. Apo, halika na! Ay, nako, Chedeng. Maraming salamat, ha? Mag-iingat kayo. Ay, salamat sa Diyos at biniyayaan ako ng mabuting kaibigan na katulad niya. Kahit ako'y sinusungitan ay nariyan pa rin siya para tulungan ako sa oras ng aking pangangailangan. Samantala, nang mga sandaling yun, dinala naman ni Anil sa motel si Tasha. Habang hawak ang kanyang braso ay tinatakpan niya ang kanyang ilong gamit ang kaliwang kamay. Matapos makapasok sa isang kwarto ay nagmamadaling sinunggaban si Tasha nang noon ay sabik na si Anil. Hindi naman makapalag ang babae dahil bukod sa malaki ang katawan ni Anil ay mahigpit pa nung hinahawakan ang kanyang mga kamay. Ay, Diyos ko! Makakauwi pa kaya ako ng buhay nito? Anil, magdahan-dahan ka naman. Nasasaktan ako, ano ba? Ano ba? Bawal ikaw umayaw. Ikaw nakiutang sa akin kaya bawal reklamo. Kulang pa isang gabi para makabayad ka utang mo. Dapat mapasaya mo ko para pag-isipan ko kung singil pa kita. Makakabayad nga ako ng utang, ang kaso mukhang huling gabi ko na to. Bukod sa napakalaki ng aray. Ano ba't napakalakas ng putok nito? Kailan kaya yung huling ligo ng pangit na Bombay na to? Katapusan ko na yata. Madaling araw na nang maihatid ni Anil si Tasha sa bahay nito. Nag-iisa lamang siya sa bahay na kanyang inuupahan. Ang nag-iisang anak niya ay nasa probinsya. Ang mga magulang niya naman ay nagbabantay sa bata at pinapadalhan niya lamang ng pera. Pagkapasok sa bahay ay agad na kinuha ni Tasha ang kanyang tuwalya at tumungo na sa banyo. Ay, Diyos ko, pati ako nangangamoy sibuyas na rin. Wow, bisit na Bombay yun. Ang sakit ng buong katawan ko. At ang ko. Kinaumagahan, pagdaan ni Tasha sa tapat ng tindahan ni Lola Mercedes ay paika-ikayon. Napakunot noon naman si Rhea sabay takip ng kanyang bibig nang maalala na kasama ni Tasha si Anil nang huli niya yung makita. Oh, ano nangyari kay Tasha at mukhang napilayan yata? Alam ko na. Mukhang napuruhan at napilayan ni Bombay. Aray, Lola naman. Bakit po kayo nangungurot? Ang dami mo nang alam, ha? Napakabata mo pa. Umayos ka. Lola naman, hindi naman ako bata. Alam ko na po yan. Ang importante, hindi ko ginagawa. Dahil alam ko po kung alin ang mali at kung alin ang tama. Mabuti naman kung ganoon na po. Alam mo, kahit dumating sa punto na walang-wala na tayo, ay wag na wag mong isusugal ang pagkababae mo. Opo, wala po sa isip ko yan. Siya nga po pala, Lola. Gagabihin po ako ng uwi kaya hindi na po ako makakadaan dito mamaya. May tatapusin po kasi kaming project ng mga kagrupo ko pagkatapos ng klase namin.
Ay siya, sige. Basta pagkatapos ay umuwi ka kaagad at mag-iingat ka, ha? Mahigpit na yakap lamang ang itinugon niya sa kanyang lola Mercedes at agad na ring umalis yun. Nakasalubong pa niya si Lolo Simon na noon ay magbubukas na rin ng kanyang tindahan. Oh, papasok ka na. Abay, bakit parang wala kayatang bitbit na paninda ngayon? Opo, naubos ko na po kahapon. May lakad din po kasi ako mamaya. Sa Lunes naman po ako magtitinda. Ay siya, sige. Mag-iingat ka. Pagdating ni Rhea sa may kalsada para mag-abang ng tricycle na sasakyan papunta sa paaralan, bigla namang tumigil sa harap niya ang motor ni Anil. Good morning, beautiful. Pasok na sa school? Hatid na kita. Hindi na po, kuya. Magta-tricycle lang po ako. Aba, ayaw ako pagbigyan. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Ako hanap lang ng tama pagkakataon. Sexy at beautiful Rhea, ikaw magiging asawa ko. Habang nakasakay naman sa tricycle si Rhea, nayayamot yon at bumubulong-bulong. Grabe talaga yung amoy, ha? Hindi yun good morning. Maligayang bagong taon yon. Miss, anong sabi mo? Kinakausap mo ba ako? Pasensya na kung medyo nangangamoy ang hit pa ako. Hindi pa kasi ako naliligo eh. Ay, ikaw pala yun, kuya. Akala ko naiwan sa ilong ko yung amoy ng Bombay eh. Magkamag-anak palang kilikili nyo. Ligo-ligo rin, kuya, pag may time. Dito na po pala ako. Bayad ko ho. Sa'yo na po ang sukli pambili ng tawas. Salamat, kuya. Abat, hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Pero, oo nga. Matapang nga ang amoy ngayon ah. Pwede ng pantaboy na masamang elemento. Samantala, di ba sabi ko sa iyo, balik mo na lahat ng pera hiniram mo? Kulang pa to ah. Baka naman pwedeng yung kulang ay bukas ko naman ibigay. Pasensya na at walang-wala kasi. Ikaw handa sa akin. Ikaw tanda na, lagi pa rin sinungaling. Baon ka na sa utang. Anil, bumalik ka na lamang bukas. Magbibigay naman niyang si Simon. Bawal ang mainit ng ulo. Sige ka, mababawasan niyang kapugian mo. Kayo pala, Lola. Kita ko yung apo niyo maganda. Hindi ako pansin. Hatid ko sana sa school. Ay, ganun ba? Ayaw lamang nun makaabala. Mukhang pinag-iinteresan pa yata ang apo ko. Makukuha mo ang lahat ng babae dito sa palengke, pero ni daliri ni Rhea ay hinding-hindi mo mahahawakan. Hiram na kayo pera, pandagdag sa inyo puhunan. Mas marami paninda, mas malaki kita. Pasensya ka na't ayaw ko nang may utang na iniisip. Sapat naman ang paninda ko para sa aming maglola. Ay, sige na't may bibili. Ano ba yung naamoy ko? Hininga niya ba yun o pinagbabara ng sibuyas ang kanyang pinampaligo? Basa pa ang buhok ay pang 12:00 na ng tanghali ang amoy. Bago umalis si Anil ay tinapik pa nun si Lolo Simon ng 3 beses sa balikat at naglakad papunta sa ibang pwesto kung saan meron din siyang iba pang mga aalukin at sisingilin. Bandang 5:00 ng hapon, nagbibilang na ng pera ang matandang si Lolo Simon. Kulang na lamang ng 2,000 ang ipambabayad niya para maibigay ang kulang pang 5,000 sa Bombay na si Anil. Nang mapabuntong hininga ay agad namang lumapit si Lola Mercedes. Oh, bakit? Kulang pa ba? Magkano pa ba ang utang mo? Nasa 5,000 pa kasama yung tubo. Kulang pa ito ng 2,000. Ay, 2,000. Teka. Ay, Chedeng, wag na. Ako na lang ang didiskarte. Nakakahiya na sa inyo maglola. Napakalaki na ng utang ko sa iyo. Kailangan niyo ang pera lalo na sa pag-aaral ni Rhea, kaya... Alam ko, hindi ko naman ibinibigay sa iyo ang pera. Babayaran mo yan. Utang nga rin, di ba? Ay, para matapos na yung isipin mo, tanggapin mo na ito. At saka, hindi ka ba natatakot? Alam mo naman ang ugali niyang si Bombay. Paano kung mapag-initan ka? Anong laban mo doon o sa mga alagad noon?
Ay, kaya sinasabi ko sa'yo, itigil mo na yung pambababae mo. Maawa ka naman dyan sa tuhod mo. Siya, mauna na ako. Salamat ulit, Mercedes. Hayaan mo't mula ngayon ay makikinig na ako sa'yo. Ay, buti naman dahil kung hindi ay ako na mismong bubugbog sa'yo para madala ka dyan sa katangahan mo. Ika'y tumatanda ng paurong, ha? Nang makaalis si Lola Mercedes ay agad na ring nagsara ng tindahan si Lolo Simon. Pagkatapos ay napakwento pa yon sa mga kakilala niya sa may bandang bigasan bago tuluyang umalis. Samantala, ayos niyo trabaho niyo, ha? Abot ko agad bayad pag nagawa niyo na utos ko. Sige, boss, walang problema. Gusto mo tuluyan na namin? Kayo bahala, basta gusto ko lang turuan leksyon matandang sinungaling. Ayaw bayad utang, baka gusto sakit ng katawan. Nagmamadali nang umalis ang lalaki at tumungo sa alanganing daan kung saan tiyak nilang matsetsempuhan si Lolo Simon. Pre, parang nakakaawa naman. Matanda na yun eh. Anong laban nun sa atin? Di ba mas mabuti nga, hindi na tayo mahihirapan. Tsaka, sayang ang pera, pre. May awa-awa ka pa nalalaman. Nasisinghot ba yan? Hindi naman, di ba? Ay, oo na. Nasaan na kaya yun? Baka naman nakadaan na. Madilim na, kaya baka nasa bahay na nila yun. Hindi pa yun. Masyado pa maaga, alam kong oras ng daan nun dito. Kung sakali man, di sa bahay niya na natin siya tirahin. Wala namang kasama yun dun eh. Teka, ayos. Ayan na siya. Ayusin mo, ha? Pasipol-sipol ang matanda habang naglalakad. Bit-bit ang binili niyang kanin at lutong ulam. Yun ang madalas niyang ginagawa upang kakain at matutulog na lamang pagdating niya sa kanyang bahay. Napasarap ang kwento ah. Inabot na tuloy ako ng dilim. Ako'y malapit ng tubuan ng... Sino kayo? Huwag niyo akong sasaktan. Maawa na ba kayo sa akin? Huwag mo itutok sa akin yung kutsilyon. Daming satsat. Kapkapan mo ng pera. Bilis! Huwag ka nang pumalagtanda. Masasaktan ka lang eh. Mga wala kayong awa. Hindi nyo makukuha ang perang pinaghirapan ko. Palabang ka ha? Itong dapat sa'yo. Oh, ano pang hinihintay mo? Hampasin mo na niyang hawak mo. Lintik naman kapag binuhay natin yan, makukulong pa tayo. Akin na nga yan. Aba, ayos, may 5,000. Pwede na. Tudasin mo na para may maambag ka naman. Akma na sanang hahampasin ng lalaki si Lolo Simon nang may katamtamang haba at laki ng tubo nang biglang tinamaan yun sa likod ng isang malaking bato. Dahilan para mamilipit yun sa sakit at mabitawan ang hawak na armas. Dumampot pa ang dalaga ng isang malaking kahoy na nasa daan at pinaghahampas ang isa pang lalaki. Mga wala kayong awa! Tama na! Aray! Ang lalaki ng katawan nyo, nagawa nyo pang nakawan si Lolo? Akin na yung perang kinuha nyo! Wala kaming kinuhang pera. Ganon ha? Hindi nyo ibibigay? Pwes! Pre, ibigay mo na! Yan, salamat ha! Mabilis naman para kayong kausap eh. Nang maiabot sa kanya ang pera, ay muli niyang pinaghampas ng hawak niyang kahoy ang dalawang lalaki. Tinamaan yun sa ulo at nawalan ng malay. Sabay tumakbo siya sa may mataong parte para humingi ng tulong. Tulong! Tulong po! May magnanakaw po doon! Bilisan niyo po! Tumawag po kayo ng mga tanod! Nagmamadali namang tumulong ang iba at nakiusyoso sa nangyari. Agad namang dinampot ng mga tanod ang dalawang lalaki. Mga lokong to Kayo na naman? Lintik, wala talaga kayong kadala-dala Ikulong niyo po sa barangay para madala.
Kapag may nangyari masama kay Lolo Simon, humanda kayo sa akin. Babalikan ko kayo. Ria, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw at aray ko? Napagtripan ho kayo ng mga lukulukong tambay. Umuwi na po tayo, Lolo. Kumusta ho? May sugat ho kayo sa mukha. May iba pa po bang masakit bukod dyan? Hindi ko kayang bumangon. Mukhang napuruhan ako ng mga hayop na yon. Ay, teka, yung pera ko. Kinuha nila yung pera ko. Heto na ho, Lolo. Nabawi ko ho sa mga lokong yon. Mga kuya, patulong naman ho para makauwi sa bahay si Lolo Simon. Susunod ho ako sa inyo. Iuwi ko lang ho muna ang gamit ko at kailangan hong malaman ni Lola nangyari sa inyo para din maggamot niya ang mga sugat at pilay nyo. Sige na, Ria. Kami nang bahala sa Lolo Simon mo. Malapit lang naman ang bahay niya dito eh. Lakad-takbong tinungo ni Ria ang kanilang bahay. Nadatnan niya noon si Lola Mercedes, nahihiga na sana sa pahabang upuan sa sala. Lola, sumama po kayo sa akin. Dalian po natin. Ano ba nangyari? Magbihis ka nga muna at pawis na pawis ka. Tsaka bakit para kang hinahabol ng... May nangyari bang masama sa'yo? May masakit ba sa'yo, Apo? Okay lang po ako, Lola. Teka, kukunin ko lang po yung gamit nyo. Ay, gamit ko sa panggagamot ng mga yan. Ano ba't dadalhin mo? Saan ba talaga tayo pupunta? Kay Lolo Simon po. Ano? Kay Simon? Bakit? Ano na naman bang kalokohan ang pinasok ng matandang yon? Pinagtangkaan po siyang nakawan, kaya ayun, nabugbog po siya. Ay bilisan na natin. Kumusta siya? Grabe ba? Ay Diyos ko, kawawa naman si Simon. Sino mga walang awa magnanakaw na yon? Kinakapos na nga lang palagi ay nanakawan pa. Nahuli po ng dating ang mga tanod. Pupunta rin po ako sa barangay para masiguro na nakakulong ang mga lokong yon. At saka, hindi pa ako tapos sa kanila. Paano kung hindi ako dumating kaagad kanina? Ano na lang ang mangyayari kay Lolo Simon? Kung nagkataon baka napatay nila si Lolo. Hindi na sila naawa sa matanda. Apo, huwag ka nang pumunta doon. Baka mamaya'y may iba pang kasamahan ng mga lalaking yun at ikaw naman ang mapagdiskitahan. Hindi po ako natatakot sa kanila, Lola. Kayang-kaya ko pong ipagtanggol ang sarili ko. Ang kaya lang nila, yung mahihina na at hindi kayang lumaban katulad ni Lolo Simon. Ay siya, sasamahan kita para masiguro ko naligtas ka. Nang makarating sila sa bahay ni Lolo Simon, ay siya namang alis ng dalawang lalaki na nagmabuting loob na maghatid sa matanda. Maraming salamat ho sa inyo. Ay nako, kayo talagang maglola. Nag-abala pa kayong pumunta dito. Abay, ano ang gusto mo? Pabayaan ka namin. Akin na nga yung bag ko, Apo, at bubuhusan ko ng alkohol itong sugat ng makulit na matandang ito. Nag-aalala ka ba talaga? Oo, may tinatago ka lamang nagalit sa akin. Mukhang mas natatakot pa ako sa'yo kaysa dun sa mga mokong na nambugbog sa akin. Ay, ewan ko ba? Pakiramdam ko ay napag-utusan lamang ang mga yun. Mga kasanggang dikit yun ni Anel at sila din yung gumulpi noon sa dating nakaalitan ng lokong Bombay na yun. Isa pa, siya lang naman ang may galit sa akin. Iba rin yung mga tingin niya sa akin kanina at pinagbantaan pa niya ako. Ay, nako. Yan nga rin ang iniisip ko. Pero mahirap naman na mambintang tayo nang wala namang katibayan. Maliban na lamang kung aamin ang mga yon, kung may nag-utos nga sa kanila, kung binayaran ba sila o ano. Masasagot lang po ang mga tanong natin kung makakausap po natin ang mga yon. Lola, baka naman gusto niyang subukan na basahin ang utak ng mga yon at patikimin mo ng... Ay, siya sige. Pagkagaling natin dito ay pupunta tayo ng barangay. Kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan at gusto kong masiguro na wala na silang ibang masasaktan. Lalo ka na, Apo. Mag-iingat ka palagi, lalo na't napapansin ko na pinag-iinteresan ka ng Bombay na yon. Bukas, kung hindi mo pa kaya ay huwag mong pipilitin ang sarili mo. Dadaanan ka namin dito bago magbukas ang pwesto. Sabado naman bukas, kaya walang pasok itong si Ria. Ay, salamat, Chedeng. Medyo maayos-ayos naman ang pakiramdam ko. Salamat sa iyo, ha? Hanggang ngayon ay magaling ka pa rin talaga manggamot. Ay, walang anuman.
Basta ba magpakatino ka na't kapag naubos ang pasensya ko sa iyo, hindi na kita gagamutin. Babarangin pa kita. Buti na lamang ay hindi minana ni Rie ang kasungitan mo. Abat, gusto mo yata talagang makatikim ng... Hay nako, kayo talagang dalawa. Umuwi na nga po tayo, Lola. Tsaka mo na lang po patulan yan kapag magaling na. Bye, Lolo Simon. Hatiran ko po kayo ng pagkain mamaya. Sumakay ng tricycle ang maglola papunta sa barangay hall, kung saan nasisiguro nilang nasa barangay detention cell pa ang dalawang nagtangka sa buhay ng matanda. Samantala, nagmamadali ring pumunta ron si Anil matapos niyang malaman sa isa pa niyang tauhan na nahuli ang dalawang lalaki ng mga tanod. Masaya naman ang mga naroroon dahil nasisiguro nilang magkakapera na naman sila sa gabing yun. Inabutan ng malaking halaga ang mga opisyal na naroon katulad ng kanyang nakagawian. Nagpasalamat yon at agad na ring pinalabas sa kulungan ang dalawa niyang utusan. Mula sa di kalayuan ay isang pamilyar na motorsiklo ang kanilang nakita. Nagkatinginan sina Lola Mercedes at Ria sabay nagkubli sa may halamanan. Salamat, Anil, ha. Buti na lang napuntahan mo kami kaagad. Kung hindi, sigurado matutulog kami sa loob ng maalikabok na selda na yun. Ay, ikaw kasi, napakabagal mong kumilos. Aba, bakit mo ako sinisisi? Alam mo ang dapat sisihin ay yung pakialamerong si Ria. May sakalabaw yata yung batang yun eh. Ay, kayo palpak kahit kailan. Kayo wala makukuha kahit 5 sa akin. Ako kailangan pa bayad malaki halaga sa mga tanod na yun. Laki katawan ninyo, talo kayo babae. Ako lalo gustuhan si Ria. Very pretty na, matapang pa. Yun ang gusto ko sa babae. Ay, kayo ang kasna, sabay kayo sa akin, mga inutil. Napakuyom na lamang ng kamao ang maglola dahil sa kanilang mga narinig. Kaya malayang nakakagawa ng kalokohan dahil lahat na lamang ay natatapatan ng pera. Ganyan nga pala karumi ang kalakaran ngayon. Pues, ako ang magbibigay ng leksyon sa mga hayop na yon. Pati ang Anil na yan, humanda siya sa akin. Walang panama ang anumang klase ng orasyon na meron siya. Hindi na tama ang ginagawa niya. Mas mabuti pa nga po, Lola. Baka sakaling madala at maituwid pa natin ang mga baluktot nilang kaisipan, pati rin yung mga tanod na nagpapalaki lamang ng tiyan. Ay, grabe. Nakakainis. Hayaan mo't may kalalagyan din ang mga yan. Kung akala nila'y malaya nilang matatakasan ang ginawa nila, pues hindi nila mamamalayan na nagbabayad na sila ng triple pa sa kanilang kasalanan. 9:00 na ng gabi nang makarating sila sa kanilang bahay at agad na nagluto ng hapunan. Pagkatapos ay magkasama pa rin silang naghatid ng pagkain kay Lolo Simon. Ay, salamat dito ha. Sakto, gutom na ako. Siya nga pala, Simon. Tama ang hinala natin. Ay, si Anil nga nag-utos sa mga nambugbog sa'yo. Napakawalang hiya talaga ng Bombay na yun. Ay, teka, paano nyo nalaman? Hay, kanina po kasi nung pumunta kami sa barangay na abutan pa namin sila. Tapos pinalabas na kagad yung dalawa. Malamang sa malamang nasuhulan na yung mga tanod. Nakakapanggigil talaga. Hayaan na natin ang maduming sistema nila. Ipapatikim din natin sa kanila kung paano mapagkaitan ng hustisya. Yung maranasan nilang wala silang matakbuhan at maging ang sarili nila ay hindi nila matutulungan. Eh, basta ko, ipagpapasa Diyos ko na lamang lahat ng ginawa nila sa akin. Mabayaran ko lang ang utang ko sa kanya. Siguro naman ay wala na siyang dahilan para saktan pa ako. Matapos ang masinsinan nilang pag-uusap, agad na ring umuwi sa kanilang bahay sina Lola Mercedes at Ria. Nagmamadaling naghapunan ang dalawa habang patuloy pa rin sa pagkukwentuhan. Pagkatapos, niyaya na ni Ria ang kanyang lola na matulog na. Mamaya na po, may gagawin lamang ako sandali.
Alam mo, hindi ko maaaring palampasin ang gabing ito. Hindi naman yata nararapat na mahimbing silang makatulog, gayong si Simon ay iniinda pa rin ang sakit. Sige po, Lola. Gusto ko po sanang manood sa inyo, kaya lang ay... antok na po talaga ako. Sige, matulog ka na't nangangalumata ka na. Payakap mo na sa maganda kong apo. Yung damit mong pantulog ay nasa ibabaw na ng higaan natin. Hanggang ngayon ginagawa niyo pa rin akong bata, Lola. Salamat po, ha. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Matapos pumasok sa kabilang silid, dala-dala ang isang posporo ay sinindihan ni Lola Mercedes ang mga kandila. Isa-isa niyang hinimas ang mga imahe na naroroon, pati na rin ang mga malalaking garapon na may lamang langis, iba't ibang naglalakihang insekto na wala ng buhay at may mga papel na nakatupi na may nakasulat na Latin. Sa tagiliran ay kinuha ni Lola ang isang lumang aklat na may mga bakas na ng anay ang ilang pahina. Pinagpag niya yon para tanggalin ang alikabok. Kumuha siya ng 3 kandilang kulay itim at pinagtabi-tabi yon. Binuksan niya ang isang garapon at nag-usal ng mga kakaibang salita. Maya-maya, umusok yon at kumulo na animoy asido. Kumuha siya ng pampatak habang hawak ang isang kulay itim na manika na maraming nakatusok na karayom sa iba't ibang parte ng katawan noon. Tinanggal niya ang mga karayom at isinilid sa isang lalagyan kung saan doon ay may iba pang matatalas na bagay na ginagamit niya bilang pantusok at panghiwa sa kanyang nais biktimahin. Dalaga pa lamang si Lola Mercedes ay natutunan niya na ang pambabarang sa kanyang ina na bantog na mambabarang sa probinsya ng Siquijor. Tinanggap niya ang kaalaman na yon, hindi para makapanakit ng mga walang malay na tao, kundi para parusahan ang mga taong mapang-abuso. Bilang pa lamang sa kamay ni Lola Mercedes ang kanyang mga naging biktima. Ngunit hindi maipagkakaila kung gaano siya kahusay na laruin at gamitin ang kanyang itim na kapangyarihan. Sa bawat patak ng likido, katapat ay isang asido na tutulaw sa laman ng makasalanan mong kamay. Lalaking kung gaano kalaki ang tiyan ay siya namang kinaliit ng konsyensya. Tutal, ayaw mong gamitin ang kamay mo sa mabuting paraan. Ngayon, namnamin mo ang mga araw na hindi mo na tuluyang mapapakinabangan ang kamay na yan. Malulusaw ang iyong mga laman at matatanggal ang matitibay mong kuko. Ngunit ang hapdi, kirot at kating mararamdaman mo ay kasumpa-sumpa. Sarili mong buhay ay kamumuhian mo na, bata. Samantala, habang naghahapunan ang lalaki na isa sa mga inutusan ni Anil, biglang nanginig ang kanyang kamay at napahiyaw. Umuusok yon at nalalapnos ang kanyang mga balat. May ilang parte yon na animoy nagkabutas-butas na. Tulong! Ang sakit! Habang humihiyaw na nakatitig sa kaliwat kanang kamay na noon ay isa-isang naglalaglagan ang kuko, napatakbo yon papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Gulat na gulat naman ang kaibigan nang makita ang kalagayan ng lalaki. Pre, ano yan? Nabuhusan ka ba ng asido? Ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ako, pre. Pre, nakadali yata tayo ng mambabarang. Baka binabarang ako. Baka mambabarang yung matandang yon o di kaya yung dalaga na nambubog sa atin kanina. Teka, mambabarang? Nagpapatawa ka ba?
Di naman totoo yun eh. Napapanood ko lang yun sa... Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang isang lalaki ay bigla naman siyang napaupo nang maramdaman niyang may kung anong mga gumagapang sa mga mata niya at tumutusok. Samantala, Siguro naman ay maniniwala ka na sa ngayon. Mga maliliit na limatik, yan ang sisipsip sa dugo mo mula sa iyong mata. Mamamaga at mangangati ang kabilaan mong mata. Kahit ano pang gawin mo'y hindi huhupa at hindi mo na malalaman kung sa paanong paraan mo matutulungan at mapapagaling ang iyong sarili. Ngayong wala ka nang makita kundi dilim, hindi ka na rin makakagawa ng kasamaan sa iyong kapwa. Kung hindi kayo magbabago, mananatili ang sumpa na ikinabit ko hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Pre, wala akong makita. Ang kati ng mata ko. Hindi ako maaari mabulag. Ano nangyayari sa akin, pre? Sobrang sakit. Kailangan natin makahanap ng albularyo. Albularyo lang ang makakatulong sa atin. Mayroon akong kakilala na maaari natin puntahan. Sana'y umabot pa tayo. Hindi ko na maintindihan at hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to. Hayop yung mambabarang na gumawa nito. Kapag nalaman ko kung sino siya, sisiguruhin ko mapapatay ko siya. naghanap sila ng tricycle papunta sa Karatig Baryo. Doon nakatira ang isang matandang albularyo. Mabagsik ang may kagagawan nito. Hindi natin basta-basta makukontra dahil hindi naman ako bihasa sa ganitong bagay. Pero susubukan ko pa rin kung kakayanin ko. Grabe ang ginawa niya sa kamay mo. Ano bang kasalanan mo't ganito ang parusang balit na ikinabit sa'yo? Magnanakaw ka ba, iho? Hindi po. Mukha po ba ako magnanakaw? Gamutin niyo na lang ho kami. Ayoko po mawalan ng kamay. Aray ko. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kailangan ninyong matutunan kung paano gamitin sa tama ang bawat parte ng ating katawan. Kapag nagpatalo tayo sa kasamaan, siguradong pagbabayaran natin yan sa kalunos-lunos na paraan. Madali lamang gumawa ng pagkakamali. Ngunit kung paano itatama ang lahat, yun ang mahirap. Hindi lahat ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Yan ang tatandaan ninyo. Mapatigil ko man siya sa pambabarang sa pamamagitan ng pakiusap at paghingi ng tawad, hindi na manunumbalik sa dati ang kamay at mga mata ninyo. Hindi totoo yan. Gumawa ka na ng paraan. Para sampat naging albularyo ka, kung hindi mo naman kami mapapagaling. Ano, nagpapanggap ka lang ba? O sadyang mahina ka lang na? Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka nagkaganyan. Siguro ang laman lamang ng utak at tiyan mo ay kawalang hiyaan at kasamaan. Makakalis na kayo, mga walang respeto. Pagtiisan niyo yung sakit niyo dahil hindi ako tutulong sa mga halangang kaluluwa na katulad niyo. Anong gagawin mo sa itak na yan? 3 pa lamang naman ang walang hiyang napugutan ko ng ulo. Kung dadagdagan ko ng 2, di bago magliwanag ay mababawasan ang mga luko-luko sa lugar ninyo. Ano, lalayas ba kayo sa pamamahay ko o tatanggalin ko yung natitirang angas sa katawan ninyo? Agad na kumaripas ng takbo ang 2 palabas sa bahay ng albularyo. Nanginginig ang mga tuhod noon dahil sa takot. Gumapang sa lupa ang bulag na lalaki nang muling umatake ang labis na sakit at pangangati ng kanyang mga mata. Ano yung mga yan? May mga lumalabas sa mata mo na... Agad namang tinulungan ng tricycle driver ang 2 na noon ay kinikilabutan rin sa nangyayari sa magkaibigan. Sus Mariosep, nagkaedad na ako ng ganito ay ngayon lamang ako nakakita ng mga taong napaglaruan ng mambabarang. Magbagong buhay na kayo at baka sakaling kaawaan pa kayo ng kung sino mang sumumpa sa inyo. Ay nako! Sa loob ng maraming taon,
Noong gabing yun ay natutong magdasal muli ang dalawa at humingi ng kapatawaran sa mga taong nagawan nila ng kasalanan. Nakatulog na lamang sa hindi maipaliwanag na sakit ang dalawang lalaki na patuloy pa ring pinaglalaruan ni Lola Mercedes at takot na umuwi na lamang ang magkaibigan sa kani-kanilang mga bahay. Tanggap na nila na anumang oras ay posibleng ikamatay na nila ang sakit na kanilang nararamdaman. Ngunit ang labis nilang pinagpapasalamat ay nang magising sila na nanumbalik na sa normal ang kanilang mga sarili. Naguguluhan ang mga yun kung totoo ba o dinalaw lamang sila ng isang masamang bangungot. Kinaumagahan, matapos daanan na maglola si Lolo Simon at hatiran ng pagkain ay tumuloy na sila sa palengke. Ilang oras matapos magbukas ng kanilang pwesto ay dumating na rin si Anil. Nagulat pa si Ria at hinawi ang kamay noon nang hawakan siya sa braso, sabay ngumisi na animoy may nais ipahiwatig. Agad naman tumalima at pumasok si Ria, sabay sinenyasan ang kanyang lola, Mercedes. Oh, ayos ka lang ba, Apo? Opo. Okay lang po ako, Lola. Anil, nandyan ka pala. Ay, ito pala yung perang utang ni Simon. Ipinaaabot niya. Alam mo naman siguro kung ano nangyari sa kanya, ano? Bakit sarado ang pwesto niya? May sakit ba siya? Hindi mo talaga alam na buwisit ka, ha? Kunin mo na ito at nangagawit na ang braso ko. Hatsa! Ay, Diyos ko, Ria, naamoy mo ba yun? Ay naku, uso ata ang sakit ngayon. Ako masama rin ang pakiramdam ko mula pa kagabi. Salamat dito, Lola. Ako alis na. Ria, always beautiful girl in here in the market. Alis na ako. Sakit ulo ko, di ako makatulog maayos. Ay, kulang pa yan, Bombay. Patikim pa lamang yan. Ay, kinikilabutan talaga ako, Lola, kapag tinatawag niyang pangalan ko. Yung mga tingin para akong hinahalay. Ay, naku, Lola, napakalayo na pero yung amoy niya naiiwan pa rin talaga. Kumapit na yata sa paninda natin. Marami ang nagtataka at naghahanap kung nasaan si Lolo Simon, lalo na ang mga customer nito. Hindi na lamang ipinaalam ng maglola na may alam sila sa kung anumang nangyari sa matandang lalaki, dahilan para hindi makapagbukas ng kanyang tindahan. Bago pa man sila magsara nung araw na yon, nagawi naman si Tasha habang abala si Ria sa pagliligpit at pagsara ng pwesto. Ay, wala si Lolo Simon? Sayang naman. Oh, bakit? Mangungutang ka o mangungotong? Maawa ka naman sa matanda, Tasha. Kay tanda-tanda na ay hinuhut-hutan mo pa. Kung yan ang gusto mo sa buhay, walang problema. Pero wag naman yung matanda na. Huwag kayo mag-alala. Namimili talaga ako ng papatulan. Tsaka pwede ba, huwag niyong pakialaman ang buhay na may buhay. Wala naman akong ginagawa sa inyo eh. Siguro naiinggit lang kayo sa beauty ko, no? Che? Tinitigan na lamang yon ng masama ni Lola Mercedes habang naglalakad papalayo sa kanilang pwesto. Mula sa di kalayuan ay nakakita na naman yon ng kaharutan. Tingnan mo nga yun, Ria. Ganyan-ganyan ang ginagawa niya kay Simon para mauto at makapanghiram ng pera. Mabuti naman kung binabayaran niya, kaya lamang ay mukhang dinadaan na lamang sa limot. Medyo chismosa ako sa part na to, Lola, ha? Ang sabi po ay binabayaran naman, kaya lang ay sa pamamaraan na hindi ko na po itutuloy at baka mamaya ay mahambalos niyo na naman ako ng walis. Naglakad na lamang ang maglola pauwi dahil dadaanan muna nila si Lolo Simon. Bumili na rin sila ng kanin at ulam para sa matanda.
Habang naglalakad si Lola Mercedes at si Ria, natanawan naman ng dalawang lalaking utusan ni Anil ang dalawa. Alam mo, malakas ang kutob ko na sila talagang may gawa nun sa atin eh. Anong plano mo? Gagantihan na naman natin? Paano kung balikan tayo ulit? Hindi ka pa ba nadadala? Paano pa nila tayo gagantihan kung totodasin na natin? Mga hayop na yan, hindi biro yung ginawa nila sa atin. Mamayang gabi, kung ayaw mong sumama, ako mismong tatapos sa kanila. Pre, basta binalaan na kita ha. Ayaw ko na masangkot pa sa kung ano mang plano mo. Magbabagong buhay na ako. Mag-a-apply na ako ng trabaho at magsisimba na rin ako linggo-linggo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi mo lang kasi maamin sa sarili mo na duwag ka at takot ka sa mambabarang na yun. Diyan ka na, may aasikasuhin pa ako. Bandang 7:00 ng gabi nang makarating sa bahay sina Lola Mercedes at Ria, pagkagaling sa bahay ni Lolo Simon. Pagkatapos nila maghapunan ay nagkwentuhan pa ang dalawa. Siguro naman ay nadala ng dalawang mokong na yon sa ginawa ko sa kanila kagabi. Si Anil naman ang patitikimin ko ngayon ng gabi na hinding-hindi niya makakalimutan. Lola, ano pong ginawa mo dun sa dalawang... Ikaw? Anong ginagawa mo dito, ha? Sabi ko na nga ba, demonyo ka, mambabarang ka, papatayin ko kayo! Walang kasing bilis na sinugod at sinaksak noon si Lola Mercedes. Mabilisan namang dinampot ni Ria ang upuan na yari sa kahoy at inihambalos yun sa lalaki. Tinadyakan niya ang mga paa at kamay noon, sabay inagaw ang kutsilyo na hawak na mayroong bahid ng dugo mula sa kanyang lola. Lola! Hayop ka, sinaksak mo, lola ko! Papatayin kita! Apo, wag! Wag mong babahiran ng dugo ang kamay mo dahil sa walang kwentang lalaking yan. Kaya kong sarili ko. Daplis lamang ito, Ria. Lola, napakarami pong dugo. Lola! Sabi nang ayos lamang ako eh. Kumalma ka, Ria. Ako na ang bahala sa mapangahas na ito. Nagkamali yata ako nang bigyan ko siya ng pagkakataon na magbago. Kaya ngayong gabi, hindi niya na matatakasan pa ang kamatayan. Bumulong ng mga kakaibang salita si Lola Mercedes. Bumalikwas naman ang lalaki mula sa walang malay na pagkakahiga. Dahan-dahan na tinungo noon ang pinto palabas sa kanilang bahay. Wala sa sariling naglalakad sa may gitna ng kalsada. Pinagsisigawan pa noon ang mga dumadaan na tricycle driver hanggang sa tumapat yon sa mga asong nag-aaway. Biglang napatigil ang mga yon at humarap sa kanya. Nanumbalik sa kanyang normal na kaisipan nang makita niya ang mga pangil at namumulang mga mata ng mga aso na animoy nakakita ng masarap na pagkain. Samantala, habulin at lapain niyo siya hanggang sa maging ang kaluluwa niya ilisanin ng tuluyan ng katawang lupa niya. Sige, takbo! Wala ka ng takas pa! Mamatay ka! Mamamatay ka! Lola, seryoso ba na papatayin niyo po talaga siya? Depende, Apo. Pero sa tingin ko ay hindi niya kakayanin ang rabis ng mga asong gala. Ang sugat ko. Kailangan nating matahi ito, Apo. Magmadali na po tayo, Lola. Delikado ho dahil hindi pa rin po tumitigil ang pagdurugo ng sugat niyo sa tiyan. Habang nasa biyahe ang maglola sakay ng tricycle papunta sa pinakamalapit na ospital, nadaanan nila ang mga tao na nagkakagulo. Napatigil ang driver at nakiusisa. Oy, ano meron dyan? Padaanin nyo kami't kailangan namin makarating kaagad sa ospital. Oy, tabi kayo! Pasensya na, may pinagpiestahan kasi dito ng mga asong gala eh. Ayan, mukhang patay na yata.
nangingisay at bumubula pa ang bibig. Grabe! Nagkatinginan na lamang ang maglola, sabay na pangisi si Lola Mercedes kahit iniinda pa rin ang sakit ng kanyang nagdurugong sugat. Nababatid nilang pareho kung sino ang lalaking yon. Bandang 10:00 na ng gabi nang makarating sa ospital at agad namang inasikaso ang matandang babae. Kinaumagahan, agad na rin silang pinauwi ng doktor. Dahil kailangan magpahinga ni Lola Mercedes, hindi muna sila nagbukas ng kanilang pwesto sa palengke. Pero siya talagang lintik na yon. Wala tayo tuloy kita ngayong araw. Mabubulok yung mga paninda kong saging doon. Ako na pong bahalang dumiskarte para walang masayang. Ibebenta ko dun sa kalapit nating pwesto. May balik man lang ang puhunan mo, Lola. Maya-maya po ay magbubukas ako saglit at yung matitira, pasusulitan ko kay Aling Marina. Napakatalino at maaasahan ka talaga, apo ko. May pasok ka pa naman bukas. Baka may gagawin ka pa. Tapusin mo kaya muna bago ka pumunta sa palengke. Tinatapos ko po lahat ng gagawin ko sa school para pag-uwi ko. Pagtulong naman sa inyo ang atupagin ko. Ako na po muna magluluto. Mahiga lang kayo dyan, Lola. Tanghali na, baka hindi pa rin magaling si Lolo Simon. Sigurado nagugutom na yon. Siguro naman ay nakakabangon na siya ngayon. Habang nagluluto si Ria, nagulat na lamang siya nang marinig ang boses ni Lolo Simon sa labas ng kanilang bahay. Chedeng! Ria! Nariyan ba kayo? Simon, tumuloy ka na kesa magsisigaw ka pa riyan. Nakita mo naman bukas ang pinto eh. Malamang ay nandito kami sa loob. Ay, naku, matanda to. Ria, may buwan ng dalaw na naman yata tong lola mo. Masyadong mainit ang ulo. Ay, kumusta? Nabalitaan ko sa kapitbahay namin na nangyari sa'yo. Sino bang lukulukong ng loob dito sa inyo? Patingin nga ng sugat mo. Masakit pa ba? Ay, makirot pa rin pero hindi naman ganoon kalalim at maghihilom din naman agad yan. Ay, sa totoo lamang ay ang lokong pumasok dito sa bahay ay isa rin sa mga lalaking nambubog sa'yo noong nakaraan. Wala talagang magawan tama ang mga tambay na yon. Masyado na sila nakakaperwisyo. Literal na mga salot dito sa lipunan. Mabuti pa tuluyan na nating ireklamo para tuluyan ang makulong. Hindi na kailangan, Simon. Pinaglalamayan na yun ngayon. Ano? Pinaglalamayan? Bakit? Paano? Nilapa po ng mga asong gala. Ayun, natuluyan. Nang isay daw po at bumula ang bibig. Ay, ganun talaga siguro ang buhay, Lolo Simon. Ay, nakita mo na. Mga aso lang pala ang katapat niya. Siya, sige, bukas may pasok ka. Dito na muna ako pipirmi para may mag-aalaga sa lola Chedeng mo. Ay, naku, hindi na kailangan. Kaya ko namang magkikilos kahit may sugat ako. Mas makabubuti pa rin po kung mag-iingat kayo, Lola. Mahirap na. Baka matastas yung tahi nyo at dumugo. Di ba, Lola Simon? Ay, oo nga naman. Tama si Ria. Ikaw pala tong matigas ang ulo eh. Magkaibigan nga talaga tayo. Hoy, Simon, huwag mo akong magaya-gaya sa'yo. Sasabunutan kita dyan nang matuluyan na malagas yung 7 pirasong buhok mo. Natatawa na lamang si Ria habang nagluluto at patuloy sa pagbabangayan ang magkaibigan na sina Lola Mercedes at Lolo Simon. Katulad ng sabi ni Lolo Simon, doon na lamang muna pumirmi ang matanda para may kasama si Lola Mercedes. Hindi pa rin nun maituwid ang kanyang pagtayo dahil sa tahi sa kanyang tiyan sa may bandang tagiliran. Araw ng Lunes, nagmamadaling umuwi si Ria galing sa paaralan. Ginabi na siya dahil dumaan pa siya sa supplier ng sabon na itinitinda niya sa paaralan at maging sa mga kakilala niya sa palengke. Ipinasok niya ang mga sabon sa kanyang bag para wala siyang bitbit.
Ramdam niya ang bigat noon habang naglalakad. Pagdating sa madilim at alanganing parte ay nagulat na lamang siya nang may paparating na humaharurot na motor, at paglingon niya ay nasagi siya at tumilapon sa may mabatong bahagi. Tumama ang ulo niya sa isang malaking bato. Kasunod ng pag-ugong ng kanyang tainga ay nawalan din siya ng malay. Isang itim na kotse ang tumigil at tumulong sa driver ng motor na ipasok ang dalaga sa likod na bahagi ng sasakyan. Nang magising si Rhea, nasa isang madilim na silid na siya. Nasaan ako? Bakit ako nandito? May tao ba dyan? Palabasin niyo ako dito! Buksan niyo tong pinto! Buksan niyo to! Lola! Tulungan mo ako, Lola! Samantala, Masama talaga ang kutob ko, Simon. Anong oras na? Baka may nangyari na masama sa apo ko. Hindi yun umuwi ng ganitong oras. Anong gagawin natin? Dumito ka lang at hihingi ako ng tulong sa mga kakilala natin sa palengke para hanapin siya. habang nagtatanong-tanong si Lolo Simon at ilang mga tumulong sa paghanap sa dalaga ay narinig naman yon ng isa pang lalaki na minsang nagtangka rin sa buhay ng matanda. Si Rhea? Hindi kaya... Naku, mukhang tinuloy pa rin ni Anil yung balak niya kay Rhea. Kung sakali man, ako lang ang makakatulong para iligtas siya. Kilala ko si Anil. Siguradong pagsasamantalahan siya ni Rhea. Pati mga opisyal ng barangay ay tumulong na rin sa paghahanap sa dalaga. Hindi mapigilang umiyak ni Lola Mercedes dahil sa labis na pag-aalala. Lalo na nang pumatak na ang 12:00 ng gabi ay wala pa ring balita na natatanggap tungkol sa nawawala niyang apo. Kailangan ko nang gamitin ang aking kaalaman para mailigtas niya ang kanyang sarili. Ano nang plano mo ngayon? Kailangan ko ang damit na hinubad niya. Kailangan ko siyang bigyan ng sapat na lakas at kaalaman. Kailangan ko ring malaman kung nasaan siya ngayon. Dito ka lang sa labas. Kapag may dumating ay ikaw na ang bahalang kumausap. Sinindihan ni Lola Mercedes ang kanyang mga kandila. Inilapag niya ang damit ni Rhea sa sahig, sabay binuklat ang libro na kanyang hawak-hawak. Paulit-ulit niyang binigkas ang mga kakaibang salita at ang pangalan ng kanyang apo. Lakas at talas ng kaisipan. Tanggalin ang takot kung kahit nasaan ka man. Igiya mo ko sa lugar kung saan naroon ang aking apo. Anumang hayop o insekto na nakaapak dito sa lupa, tulungan ninyo kong mahanap at iligtas si Rhea. Hindi maghahari ang sino mang magtangka sa kanyang buhay. Samantala, sabi ko naman lahat gusto ko, kuha ko, di ba? Bitiwan mo ako! Napakabaho mo! Ako gagalit mo talaga. Gusto mo patayin ko lola mo? Ikaw subukan laban sa akin. Babariling kita. Hayop ka! Hinding-hindi kita mapapatawad sa lahat ng kahayupan mong manyak ka! Kung gaano kabaho yung kilikilid hininga mo, ganyan din kabaho ang buong pagkatao mo. Hindi pa kita tutuluyan sa ngayon, pero tandaan mo, hindi naaabuti ng 9 na gabi ang buhay mo. Ha? Ano ito gawa mo sa akin? Bakit di ako makagalaw? Kawawa ka naman. Tingnan ko na lang kung hindi ka pa rin makakagalaw kapag nginat-ngat ka na ng sandamakmak na daga. Mas malalaki pa dyan sa alaga mong halimaw ka. Mga kaibigan kong daga, ngat-ngatin na! Yan! Galingan nyo! nang makita ang napakaraming malalaking daga, ay nahimatay si Anil dahil sa takot.
Habang humahalakhak si Rhea, ay narinig niya ang mga katok. Kasunod ay tila pagsira sa pinto ng silid, kung saan siya ikinulong ng Bombay na si Anil. Nang nabuksan na ang pinto, ay agad siyang tinawag ng isang lalaki. Bilisan mo na! Itatakas kita dito! Paglingon ni Rhea, naroon pa rin ang mga daga. Patuloy nang inangat-ngat ang damit at ang katawan ng Bombay. Teka, di ba ikaw yung... Siguro kasabot ka rin ng hayop na Bombay na yan, ano? Hindi! Tama na! Napakatapang mo naman eh. Gusto kong makabawi sa ginawa kong kasalanan, kaya hayaan mo akong tulungan ka. Halika na, dali! Kailangan na natin makaalis bago pa siya magising. Ibang klase magalit yan si Anil. Kapag nagkataon, hindi na tayo makakalabas ng buhay dito sa bahay niya. Tingnan mo nga, paano niya matatakasan ng mga naglalakihang dagang yan? Daga? Wala naman ah. Ay, nabagok nga ata ang ulo nito. Bilisan na natin. Kailangan magamot yung mga sugat mo sa ulo. Samantala, Ligtas ang apo ko, Simon. Ligtas si Rhea. Nararamdaman ko, papauwi na siya. ilang minuto lamang dumating na si Rhea at ang lalaki naman ay hindi na tumuloy. Pagkapasok ng bahay, mahigpit na yumakap si Rhea sa kanyang lola at gayon din kay Lolo Simon na labis na nag-alala sa kanya. Anong ginawa niya sa iyo, Apo? Sinubukan niya akong gahasain, Lola. Napakahayop niya. Takot na takot ako pero pinilit kong maging matapang, lalo na sa kabila ng pananakot niya sa akin na kapag pumalag ako sa gusto niya ay papatayin ka niya. Papatayin niya tayo. Kailangan na nating umalis dito. Kailangan na... Rhea? Rhea? Apo ko! Ano nangyayari? Tumawag ka ng tricycle. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Bilisan mo! At isinugod nga nila sa ospital ang dalaga. 3 araw na inobserbahan bago pinayagang iuwiyon sa kanilang bahay. Mababakas pa rin sa mukha ni Rhea ang pagkatuliro dahil sa kanyang pinagdaanan. Huwag kang mag-alala, Apo ko. Sisiguruhin ko na wala nang magiging dahilan pa para matakot ka. Sisiguruhin ko na matutuluyan na ang anil na yon. Sige na, matulog ka na at magpahinga. Ilang araw na ho akong hindi nakakapasok sa eskwela, Lola. Paano ko pa po hahabulin yung mga gagawin ko? Naubos na rin po ang pera natin sa pagpapagamot sa akin. Huwag mo na munang isipin yan, Apo. Ang importante sa ngayon ay magpalakas at magpagaling ka muna. Babalik naman ang pera na yan. Kikitain natin yon ng ilang linggo o buwan, basta manumbalik ng lakas at sigla mo, Apo ko. Mahal na mahal kita, Rhea. Lahat ay gagawin ko, maprotektahan ka lamang. Samantala, 3 gabi nang hindi makalabas sa bahay ni Anil sa kanyang kwarto dahil sa napakarami niyang sugat sa buong katawan. Lalong-lalo na sa kanyang muka, nakitang-kita na ang laman. Malansa at animoy nabubulok na karne ng hayop ang amoy ng kanyang buong silid. Maging siya ay nasusuka na sa sarili niyang amoy. Dahan-dahan siyang bumangon dahil sa init at kati na kanyang nararamdaman nung mga oras na yun. Sinubukan niyang hubarin ang kanyang damit, ngunit napahiyaw siya nang hindi niya matanggal yon. Dumikit na kasi yon sa nagnanaknak niyang mga sugat. Hindi niya na pinilit pa ang kanyang ginagawa. Tumungo na lamang siya sa kanyang banyo at binuksan ang kanyang shower. Nang mabasa ang kanyang damit, hindi na siya nahirapan pang hubarin ang pang-itaas at pang-ibabang kasuotan. Ano nangyari sa akin? Bakit ganito katawan ko? Mabuti pa mamatay kaysa ganito pakiramdam.
Lalo lamang siyang nadismaya sa kanyang sarili nang makita ang mga nagnanaknak niyang sugat sa magkabilang paa. Maging ang talampakan niya ay sugat na rin. Maya-maya, napatingin siya sa maselang parte ng kanyang katawan. Napakurap siya ng ilang beses at tinitigan yon habang paunti-unting umiigsi hanggang sa kakarampot na lamang ang natira. Maya-maya, may naririnig siyang mga hakbang. Kasunod noon ay mga kahindik-hindik na halakhak na animoy siya ang pinagtatawanan. Sino ka? Hindi ako takot sa'yo. Pakita ka, babariling kita. Papatayin kita. Nang bigla na lamang tumambad sa salamin sa banyo ang muka ni Lola Mercedes. Ikaw? Anong ibig sabihin nito? Papaanong? Nandito ako para singilin ka sa lahat ng mga naging kasalanan mo, lalong-lalo na sa mga taong malapit sa puso ko. Unang-una kay Simon, at ilang araw lamang ang pinalipas mo, yung apo ko naman ang muntik mapahamak dahil sa kahayupan mo. Ano bang tingin mo sa sarili mo at sa pera mo? Ginagamit mo lamang ang pera para mapagtakpan ang mga kasalanan mo noon pa man. Pues, sa pagkakataong ito, wala ka nang matatakbuhan pa. Katulad ng ari mo ay unti-unti kang maglalaho. Uy, matanda ka, papatayin kita. Wala kang magagawa laban sa akin. Nakakaawa ka, Anil. Wala ka nang magagawa pa para magbago ang isip ko. Magiging payapa lamang ang kalooban ko kapag wala ka na. Dahil hanggang nabubuhay ka, siguradong mabubuhay na punong-puno ng takot si Rhea. Dahil pinagsamantalahan mo ang kahinaan at pagkababae niya, hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa kanya. Wala ka ng babae na mabibiktima pa. Isa ka ng inutil. Malulunod ka sa napakaruming tubig, kasing rumi at kasing baho ng putok at bunganga mong hayop ka. Tubig na kasing init ng kumukulong putik sa impyerno ang tatapos sa'yo. Bumulwak ang shower at lumabas ang kulay itim na tubig na napakabaho at napakainit. Nang mga oras na yun, kontrolado na ni Lola Mercedes ang bawat kilos at paghinga ni Anil. Ibinuka niya ang bibig noon at itinapat niya sa malakas na agos ng kumukulong tubig. Naaagnas ang makapal na balat sa kanyang sugat, nagnanaknak at dumudugo na yon. Aray ko! Ayaw ko na! Tama na! Ayaw mo na pala! Hindi mo naman sinabi kaagad. Sabi mo kasi hindi ka natatakot sa akin. Madali naman akong kausap. Ano nga ang sabi mo, Anil? Ayaw ko na. Kung gano'n ay ayaw mo na talaga. Pinihit ni Lola Mercedes ang leeg ng hawak niyang manika na kulay itim, kasabay ng paghandusay sa sahig at pagkalagot ng hininga ni Anil. Matapos maisagawa ang kanyang huling ritual ng gabing yun, tumungo siya sa silid-tulugan ni Rhea. Mahimbing nang natutulog ang kanyang apo. Hinawi niya ang mahabang buhok noon na nakatakip sa muka at pinahid ang luha ng dalaga. Napaluha ang matanda dahil nababatid niyang sa kabila ng katapangan na ipinakita ng kanyang apo ay naroon pa rin ang takot na pilit nitong nilalabanan at pilit na kinakalimutan. Tumabi siya at mahigpit na niyakap si Rhea hanggang sa siya ay makatulog na rin.
Kinaumagahan, nagising sila sa sunod-sunod na katok sa pinto at pagtawag ni Lolo Simon sa maglola. Lola, si Lolo Simon po. Ako na po ang magbubukas ng pinto. Ay, ako na, Apo. Mahiga ka lamang dyan. Ako na po, Lola. Kailangan ko na pong pumasok. Hindi po ako pwedeng magpatalo sa takot na nararamdaman ko. Kailangan kong maging malakas para sa sarili ko at para sa pangarap natin, Lola. Apo, wala nang dahilan para matakot ka pa. Tapos na ang lahat. Chedeng, buksan mo itong pinto at mainit itong bitbit ko. Ay, sus Mariosep, tulog mantika naman kung matulog ang maglolang ito. Ay, ang aga-aga pa kasi ay nangangapit bahay ka na. Ano bang problema mo, ha? Baka gusto mo nang kunin ito. Abay, mainit. Bilis. Mainit pala eh. Bakit mo ibibigay sa akin? Ipatong mo doon sa mesa. Bakit ka ba nagluto ng pansit? Ano ba meron? Kahapon kasi ay sinuwerte ako. Nanalo ko sa sugal. Kaya ayan, mag-almusal na kayong dalawa habang mainit pa. Kasing init ng pagmamahal ko sa'yo. Anong sabi mo? Sasampalin kita riyan. Ang sabi ko ay kasing init ng panahon ngayon. Hindi ba, Ria? Ako'y huwag mong pinaglololoko, Simon. Ay talagang tatamaan ka sa akin. Eh, ikaw talaga, Chedeng, oo. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagsusungit at pananakit mo, ay hahalikan na kita riyan. Sige ka. Ay, sige, subukan mo at pipilayang kita. Ay, naku, napakabastos mo talaga. Aray ko? Lola, hala, napuruhan yata si Lolo Simon. Bakit naman po kasi sinuntok ninyo? Kasi naman nagulat lang naman ako sa ginawa niya. Simon, hoy, kapag hindi ka bumangon dyan ay babarangin kita. Gising na, mahal din naman kita. Sabi ko na nga bay, mahal mo rin ako eh. Huwag ka na kasi masyado nagpapakipot. Iba na ang panahon ngayon. Habang may pagkakataon at buhay pa ako, magpakasaya na tayo. Napahalakhak na lamang si Ria sa tuwa dahil sa dalawang matanda. Napapahid siya ng luha dahil sa kakatawa at nasilip sa salamin ang kanyang mga ngiti. Doon ay napagtanto niya na kahit papaano ay nabawasan na ang bigat ng kanyang nararamdaman sa tulong ng kanyang Lolo Simon at Lola Mercedes. Nang manumbalik na ang kanyang lakas, muli siyang bumalik sa pag-aaral. Agad naman siyang nakahabol sa mga kulang niya sa tulong ng kanyang mga kaklase. Muli ring nagbukas ang kanilang pwesto sa palengke at nanumbalik sa normal ang takbo ng kanilang buhay. Mas masaya at mas mapayapang magkakasama dahil wala na ang mga taong mapagsamantala. Yon, ang ganda na naman po ng kwento natin ngayon. Pasensya na po, wala po muna tayong shoutout. Sa susunod na upload na lang po, promise yan. Medyo na busy lang po ngayon si Enteng. Maraming salamat po sa suporta sa Kwentong Enteng.